Kim Chu, iniyakan daw ang pagbabalik kapamilya network ni Maha Salvador? Bakit kaya? Paunin fans, natameme matapos ang di pagsipot ni Paolo Avellino sa Gawad Pasado Awards. Sigaw ng isang fan, bakla daw si Paolo Avellino? Darren Espanto at Vice Ganda, may bagong pambibisto muli sa relasyon ni na Kim Chu at Paolo Avellino. Tara na, kwentuhan ulit tayo. Hello mga ka-trenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe at ihita din ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Mga ka-trenders, nagbabalik muli ang inyong lingkod para maghatid ng mga pinakabagong chika at updates patungkol sa sikat na tambalang Kim Pao. Sa araw na ito, ang unang pasabog natin ay ang usap-usapan sa social media patungkol sa di umano'y pag-iyak ni Kim Chu sa pagbabalik ni Maha Salvador sa Kapamilya Network. Noong nakaraang linggo nga, muling nagpakitang gilas si Maha sa isang espesyal na welcome back production number sa programang ASAP. Matatandaan noong nasuspindi ang prangkisa ng ABS-CBN, naging matunog din ang paglipat ng aktres sa Kapuso Network bilang bahagi ng Eat Bulaga. May mga alegasyon pa noon na dala-dala ni Maha ang ilan sa mga kapamilya artist sa kanyang paglipat, bagay na kanyang agad tinanggi. Matapos ang ilang taon, dumaan din sa iba't ibang yugto ng kanyang personal na buhay si Maha. Nagpakasal, nanganak at ngayon ay opisyal na nagbabalik sa kanyang orihinal na tahanan, ang ABS-CBN. Dahil nga sa pag-alis noon ni Maha sa ABS-CBN, ipinamana sa pangalan ni Kim Chu ang titulong Queen of the Dance Floor na unang itinawag nga kay Maha. Hindi din lingid sa lahat na nagkaroon din ng mga issue sa pagitan ng dalawang aktres na ito dahil sa aktor na si Gerald Anderson na sinasabing naging dahilan ng kanilang pagkakaalitan. Subalit, sa tamang panahon, napatawad naman nila ang isa't isa at naayos ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Nakakalungkot nga lamang na hindi naibalik ang kanilang pagiging malapit na magkaibigan katulad ng dati. Ngayon, sa muling pagpasok ni Maha sa ABS-CBN, tila naiintriga na naman ang kanilang pagkakaibigan. Di umano, iniyakan daw ni Kim Chu ang pagbabalik na ito ni Maha, partikular sa pag-angkin muli ng titulong Queen of the Dance Floor. Naging trending ang kumparahan ng kanilang mga fans online, kung saan ipinaglalaban ng ilan na si Maha nga ang original na Queen of the Dance Floor. Samantala, depensa naman ng mga taga-suporta ni Kim, walang katotohanan ang pag-iyak galore ng aktres dahil sa pagbabalik ni Maha. Ayon pa sa kanilang mga komento, wala nang kailangan pang patunayan si Kim dahil sa kanyang mga narating na sa industriya. Marami rin na nagbigay diin na si Kim ay hindi lamang nagpapakita ng angking talento, kundi naging tunay na simbolo ng loyalty sa ABS-CBN. Sa kabila kasi ng mga pagsubok, nanatili siya sa kanyang home network. Hindi kailanman iniwan ng kapamilya sa panahon ng pangangailangan, lalong-lalo na nang mawala ang prangkisa nito. Ang mga netizens ngayon ay abala sa pagkukumpara sa dalawa, ngunit marami rin na nagpapaalala na parehong malayo na ang narating ni Kim at Maha at sa kabila nga ng mga intrigang ito, dapat bigyang halaga ang kani-kanilang kontribusyon sa industriya. Ang pangalawang topic naman nating pag-uusapan sa video update na ito ay patungkol nga sa mga kaganapan kay Paolo Avellino. Matamlay ngayon ang fans ang tambalang paunin nitong mga nakaraang araw. Ito ay may kinalaman sa Gawad Pasado Awards kung saan hindi dumalo si Paolo Avellino. Ayon sa ilang mga ulat, matindi naging pag-aabang ng fans ng paunin sa event na ito dahil inaasahan nilang magkikita sina Janine Gutierrez at Paolo Avellino. Isa pa, si Janine ay nanalo bilang Best Actress para sa kanyang papel sa seryeng Dirty Linen, habang si Paolo naman ang tinanghal na Best Actor para sa kanyang pagganap sa Linlang. Meron pa mga vloggers sa gumawa ng content ng pagkikita ng dalawa. Tila ginawang sentro ng kanilang content ang di umano'y kaabang-abang na pagtatagpo muli ng dalawa.
Ngunit nang dumating na ang gabi ng awarding ceremony, dismayado ang mga fans ng Paunin nang mapag-alamang hindi nga dadalo si Paolo Avellino. Dahil dito, mukhang natapos na ang kanilang excitement at tameme ang fans na umaasa ng isang Paolo Janine moment. Marami nag-iisip na sadyang iniwasan ni Paolo ang event upang hindi na magka-eksena pa sa issue tungkol sa kanila ni Janine. Patuloy pa rin kasi ang mga fans ng tambalan sa paglilink sa dalawa kahit kitang-kita naman na masaya na si Paolo sa piling ni Kim Chiu at si Janine naman ay mukhang masaya na din kasama si Jericho Rosales. Dahil dito, nakaramdam na ng awa ang ilang netizens kay Janine dahil siya nga ang nagiging target ng mga delusional na fans na pilit inuugnay sa kanya si Paolo. Sa kanilang patuloy na pagpupush sa tambalan nila, tila si Janine ang nahihirapan sa kabila ng kasalukuyan niyang estado. Sa kabila nito, may ilang fans si Janine ang nagpapakawala pa ng kontrobersyal na mga pahayag laban kay Paolo Avellino. Katulad na lamang ng mga bashers na tumatawag sa kanya na bakla. Ngunit imbis na seryosohin, tinatawanan na lamang ng karamihan sa social media ang ganitong klase ng mga komento. Kitang-kita kasi na tila wala nang maisip ang mga basher kundi mga walang basehan na paninira laban sa mga artistang hindi tumutugon sa kanilang mga inaasam na love team. Sa lahat ng ito, naging matingkad ang pagkakaiba paniniwala ng mga fans ng Paunin at ng mga fans naman ng Kim Pao. Marami nagsasabing kahit anong ilink nila kay Paolo, mas masaya at kampante na ito ngayon sa piling ni Kim, habang si Janine naman ay tumutuloy-tuloy na rin ang saya sa piling ni Jericho. Sa huli, tila nagbabago na ang ihip ng hangin para kay Paolo at Janine at nananatili lamang ang kanilang fans sa pag-asang mabubuhay muli ang tambalang Paunin. Isang pag-asang tila hindi na nga tugma sa mga kasalukuyang realidad ng kanilang buhay. Ito naman ang huling topic na pag-uusapan natin sa video update na ito. Isa na naman pasabog ang inihayag ni Darren Espanto patungkol sa kasalukuyang estado ng puso ng kanyang bestie na si Kim Chiu. Sa episode kanina ng Ka-Lookalike sa It's Showtime, isang contestant ang nagbigay ng love advice kay Darren patungkol nga sa pagpapanatili ng pagmamahal para sa sarili at huwag ibigay lahat sa ibang tao. Agad naman sumagot si Darren at sinabing mas bagay daw ang payo na iyon para sa kanyang bestie na si Kim Chiu. Kitang-kita sa reaksyon ng audience ang pagkaintriga nila dahil kilala nga si Kim sa kanyang pagiging mapagmahal at maalaga hindi lamang sa mga kaibigan at kapamilya kundi maging sa kanyang mga nakarelasyon noon. Agad namang sinubukang hulihin ni Vice Ganda si Darren at tinrik pa ito para magbahagi ng karagdagang detalye patungkol sa love life ni Kim. Tinanong siya ni Vice kung nagmamahal na bang muli si Kim, ngunit mabilis namang natauhan si Darren at agad na iniwas ang usapan. Hindi nakalusot si Darren sa matalino't nakakaaliw na pang-uusisa ni Vice, ngunit kapansin-pansin ang pagpipigil nito sa pagsisiwalat ng anumang pribadong impormasyon patungkol nga kay Kim Chiu. Sa huli, sinabi ni Darren na sobrang magmahal ang isang Kim Chiu, hindi lamang sa karelasyon, kundi pati sa pamilya at mga kaibigan niya. Kaya naman ayon kay Darren, bagay na bagay talaga ang love advice ng contestant para sa magandang aktres. Ang pagiging generous at selfless ni Kim sa pagbibigay ng pagmamahal ay matagal nang napapansin, hindi lamang ng kanyang malalapit na kaibigan, kundi maging ng kanyang mga fans at mga taong nakakatrabaho niya. Samantala, natatawa namang sumang-ayon si Bella Padilla, isa rin sa mga host ng show at kilalang malapit na kaibigan ni Kim Chiu. Ayon kay Bella, talagang napakamapagmahal ni Kim at kitang-kita naman ito sa dami din ng mga tao na nagmamahal sa kanya. Ang mga nakakakilala kay Kim, lalo na ang kanyang mga kaibigan at fans, ay palaging nagsasabing iba ang kanyang pagmamahal, mapa off-cam man or on-cam. Laging buo ang kanyang ibinibigay. And there you have it mga ka-trenders, dito na po muna nagtatapos ang ating isa na lamang trending video update. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na din ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. See you on my next one. Paalam!